Kasi nagtatanong sa atin, ano, aside from, of course, ano po ba ang Reforma Pilipinas? Pero umpisahan ko po dito sa ating, why is it black and why a spark of orange? Kasi marami po na nagsasabi na, bakit naman tayo nakalitin? So, gusto ko rin naman po natin sabihin kung ano po ang meaning natin ng kulay itim at yung spark of orange. Hindi naman po kasi parang napag-isipan lang namin na parang gusto namin na pumayat. Kaya at meron din po tayo mga taga-Davao na parating pa lang din. And Dumaguete, of course. Kaya Fernando. Galing ka saan? Lucerati. Surigao. Del Sur. Diba? At yes, marami din po tayo kasama sa Region 1 and Region 2. At dyan sila, yan, sila Councilor Masan, of course, Manili and Freddy. At of course, mga Aurora, 7 hours drive, you know, para makapag-attend. And then we'll pass this mic later on. Okay, why are black and a spark of orange for the colors of Reforma Pilipinas? Black as our foundation, resolve and strength. Black embodies the unwielding will of Reforma Pilipinas. It speaks to our determination to confront entrenched interests, to stand firm against corruption, and to refuse appeasement when our democratic ideals are under threat. Solidarity and unity. So in many cultures, black is the color of collective resolve. By adopting black as our core hue, we signal that every member, regardless of the background, stands together, shoulder to shoulder, in pursuit of genuine reform. Cleansing shadows of the past, whatever that past is. Siguro pag-uusapan natin, kasi pag-uusapan natin, we will touch on the historical movements na nangyari na sa ating Pilipinas. Okay, black also carries the weight of history's darker chapters. It reminds us of the corruption, disillusionment, and we seek to leave behind what we seek to leave behind. Embracing black honors the struggles that we came before and galvanizes us to ensure those mistakes are never repeated. Now, why orange? A spark, vision, and optimism. A flash of orange cuts through the darkness. It's the dawn of the new ideas, the warmth of fresh hope, and the promise that change is not only possible, but within our grasp. Energy and tayo po equal. So no one is above anyone. So ngayon, bigyan niyo lang po kami ng chance to really explain what is Reforma Pilipinas and what we stand for. And let me call my best friend, actually, mentor ko ito. He's the one who really grounds me every time. At pagka medyo pinag-uusapan namin yung word na napakalaking word, yung pagbabago, change. Sabi nga namin, ano ba ang pagbabago? Pagbabago saan? Pagbabago para saan? Para kanino? At kaya napag-isipan namin, puro pagbabago. Siguro kailangan reforma. Kasi meron naman tayong pinagdaanan. At meron tayong pwede matutunan. And of course, let me introduce my best friend, si Doc Edwin Monares. So, may meron po tayong microphone na wireless. Ito po. Ito pong pagtitipon natin ay katulad sa napakarami ng pagtitipon sa ating kasaysayan. Pagtitipon na nasa likod, ang kaba. Pagtitipon na nasa likod, ang banta.
Hindi ko alam kung ang pagtitipon na to sa ating panahon, 2025, ay katulad ng pagtitipon noon ng mga revolusyonaryong katipuneros. No? Na kung saan ay sikreto. At alam ko at that time, hindi ka sasabihin yung pangalan eh. Pati ang recruitment, di po ba? Dalawa, pero hindi mo kakilala yung recruitment. And that was because of a tight security supposed to be. Pero ngayon po, malaya na tayo. At tingin ko po ay tinubos na ng dugo, ng kabataan, ng mga pangarap, ng ating mga bayani, ang what we deserve to be free and to express ourselves. So, siguro, kapakilala tayo na walang bangka, na magukulong pagkatapos nito. Hello, ako po si Ben Jasid from Tawi-Tawi, pero nandito po ako sa Makati. Matay na hapon po sa inyo na boss. Ako po si Shawi. Pero nandito na po sa Quezon City. Ating po Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na po sa ating founder, Madam Vivian Velez and Sir Ponky. Salamat po dahil naging parte ako ng grupo mo. So, I'm very blessed. Representative from Aurora Province and Nueva Ecija. Thank you and be nice. isang mapagpalang hapon po sa lahat na medyo bago po ako sa crowd ninyo. Although ako po ay Duterte supporter since 2014. Andyan pala yung mga tropa ko. May senador. Andito. So mga kabijay, andito po tayo sa Club Pilipino sa San Juan po mga kabijay. And I'm a social entrepreneur. Reforma po ito. Pumunta po ako dito Reforma Pilipinas. Sa A blessed afternoon, each and every one of you. My name is Michael Derpadea Lizan. I'm from Caloocan City. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon lang po ako dito. Hindi ko nga ako alam, pero ako nandito. Bata Maynila, share ang bata ni Vivian Velez. Kasi ganda, pero hindi kasi sexy. Ako po pala si Daniel Loblez. Reforma niyo mula sa lungsod ng Maynila. first na siya. Sandali. Meron mga humabol. Itong sa madal ng Guardian. Hello everyone. Very much thankful sa magandang pagkabila. At naman niya ang reforma ng Pilipinas. Thank you. Jumadi. Yan ang kaharap namin. Yan ang aming mother. Hello po na Ang ganda pa rin ni Vivian Velez, so parang hindi pa rin magbabago ang itsura. Thank you so much for inviting me. Guardian. Dumaguete City, and then I'm also representing Zambasuta, Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Actually po, Tawi-Tawi, dinala ko na po ang Reforma Pilipinas sa Tawi-Tawi sa Simulol Island, pinakatulutan sa election. Basilan po, ano na tayo, Reforma Pilipinas, and then Zamboanga City, at saka po, Sulu.
ito ay isang political party. Pero nung inibitahan ako ni Ms. Vivian at ni Pompey na sumama sa reforma, kailangan po ng reforma, kailangan may movement na siyang magpapatuloy ng tunay na pagbabago na ating i-discuss mamaya. Hindi lang sa isang partido, kasi marami rin sa mga Pilipino na ayaw nila makasali sa mga political party. Ang nagparalo dati kay Tatay Digong, ang movement, yung mga different movements, civil society. Yung political party, isang component ng yung kampanya natin noong 2014 hanggang 2016. Kailangan natin pag-aralan ano yung kulang natin noong 2025 election. Masayaw na ako sa inyo si Presidency anong aking kaibigan po na Kapapasok lang. Thank you, pasensya na po na tilang po kasi na slide. Ako si Ana Duhali. Katong aking election, nung nakaraang election po, tumakbo po ako congressman sa Davao del Norte. Matapang ko pong hinarap ang kandidato ni BBM na si J.M. Gardabeo. Nakalo po ako, pero okay, kasi marami po akong natutulog. Maraming salamat po sa invitation. Ay isa naman po naging ugat ng mga diwa, ng mga pagkilos, kung saan ito po ang unti-unti ay nagbago ng ating kasaysayan na hanggang ngayon po pinapanday pa rin natin. Ang Reforma Pilipinas po ay isang movement, tama po si Attorney Senator Hilo. Siya po ay isang sabihin natin socio-political movement. Iba po, hindi po siya political party at this point. At sa tingin ko po, napakahalaga na dapat po iisa tayo ng pangunawa sa ating pong gusto na itindig bilang isang kilusan. Ako po ay kaka-celebrate na ng birthday ko, 57th birthday. And when I come back at 7 years, I will always have that reason. Kasamaan, alam po natin yung konteksto, alam po natin yung background, at alam po natin kung saan humugot ito ng kanyang pagsisimulan. Dahil, syempre, sabi nga ni Doc Edwin, di ba? Lahat tayo ang reforma. Tayo yan. Okay, so, ako ay patuloy na ganyan. Sa tingin nyo, may pag-asa pa bang ma-reforma ang Pilipinas? Kaya nga, nandito tayo ngayon kasi kahit masakit sa ating damdamin ang mga naranasan natin at yung nakikita sa larangan ng politika, nagbibigay pa rin tayo ng pag-asa na ang ating bayan ay dapat huwag nating pabayaan at ipaglaban natin. Laban sa kapwa Pilipino. So doon, reforma. At kung malaki na yung ating grupo, ipaintindi natin sa kanila na kung gusto natin ng tunay na reforma, maglagay kayo ng mga kandidato na sa tingin ninyo ay makakatulong sa bansa at merong konkretong programa para sa ating bayan. Bago ko magtapos sa aking pag-uusap ko sa ating sharing, gusto ko lang i-remind sa atin
na yung isang rason na bakit rin ako nasaktan na hindi pa ako nanalo nung eleksyon. Dahil ako po'y naniniwala na yung aking programang pinag-aralan at isinusulong sa ating bansa ay yan talaga ang makakapagbago sa Pilipinas, lalo na sa ekonomiya. Sinasabi ko nung kampanya na dala ni Atty. Hilo ang pinakamagaling na National Economic Program sa ating bansa. Ano po yun? The Philippines needs to industrialize. Apelido ko. Kasi sa Davao del Norte, Duhali po ang matunog na apelido doon. Mula pa po sa aking lolo. Yung na-conclude po namin na may dayaan po talagang nangyari. Kasi nga, sa mga kampanya namin, kahit na yung kontrapartido, ang sigaw po nila is Duterte senators. Kasi yun po ang sikat, yun po ang pita, yun po ang gusto ng mga tao. Kasi nga, in-endorso ni Tatay Digong. Kaya nagtaka ako, bakit natalo ang Duterte? Bakit po masama ang loob ko? Kasi kada kampanya ko, Duterte po ang sigaw ko. Tapos, matagal na po akong nag-submit ng application sa PDP para po sana man lang ma-adapt ako nila, ma-recognize. Nagtaka po ako sa lahat po ng hapon ko, ang pangangampanya ko, pag-print ng tarpaulin, lahat po, kasama po lahat ng mga senators dyan. Nandun po yung mga nandun. Hindi po talaga ako na-recognize. May bumulong po sa akin. Sabi, hindi ka kasi nagbigay.